ang pakikipag-isang dibdib natin sa isa't isa ang siyang magliligtas sa atin. Ngunit paano si Amaya? Hindi ba't siya naman ang totoo mong inihirog? Ngunit binihan mo na siya. Pumapayag akong makaisa at dibdib ka. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin buhay pa si Amaya? Isang araw at masayang sandali. May binabalak pala kayong pag-aakla sa puot sa pangungunahan ni Amaya. Saka kung hindi batid ni Bagani, nabuhay pa si Amaya. Dahil hindi siya makikipag-isang dibdib, binaya kung alam niyang buhay pa ang babaeng pinakatatangin niya. Bayang, bakit kayo sumunod rito? May mahalaga akong kailangan ipapatid sa Ginoo. Kanina ko lang din nalaman ng tungkol dito, kaya sumunod kami agad ni Pingas upang malaman niyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano tong nais mo ipahayag sa akin? Ano tong katotohanan na nais mong malaman ko? Aurelio. Bagani, ipamanihin ninyo. Ako'y namamahingan at madilim na. Anong matinding sanhi kung bakit ako'y inyong pinagsadya? Madilim na. Huwag na kayo mag-alala ng labis kay Umbu Amaya. Alonsina, batid ko na maraming pagkakataong nadaya ni Amaya ang kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, ako'y natatakot. Kailangan kong hadlangan ang pagkakataong ito. Kahit na sarili kong buhay ay ilalagay ko sa kapahamakan. Mailigtas ko lamang si Amaya. Ako'y natatakot sa iyong tinurang dadadalang. Ano ang iyong balak gawin? Paano maililigtas yung Umbu Amaya? Hindi na mahalaga kung anong aking binabalak. Ang mahalaga ay maililigtas ko ang aking anak. Ginoo, ipagpaumanin ninyo kung sumunod kami ngayon. Ngunit kung inyong pahihintulot ay, maaari ko ba kayong makausap ng sarilinan? Bakit ba hindi mo tahasan matukoy ang nais mong ipahayag? Gaano ba kahalaga ang nais mong ipapatid sa akin? Hindi mo ba naisip na ipagpaliban na lamang ito? Kayong alam mo naman ang pumarito kami ni Binayaan upang mapag-isang dibdib. Totoo bang narinig ko? Nagsadya kayo sa akin upang ganapin ang inyong pag-iisang dibdib sa gabing ito? Gayon nga, Aurelio. Subalit, marami tayong alituntunin at kinagis ng batas na dapat sundin. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ito, maging sino ka man. Nakatulog ka na ba, Amaya? Kailangan mong magpahinga dahil kailangan mo ng lakas bukas ng umaga. Hindi ako dalawin ng antok, Datu, sapagkat marami akong iniisip. Nais ko tiyakin na wala akong kaliligtaan upang tayo magtagumpay. Lubos ang pananalig namin sa ginawa mong balangkas ng pagsalakay na gagawin. Natitiyak kong magwawagi tayo sa labanang ito. Ngunit tila, nasaan ang mga kababaihang kasama mo? Umuwi lamang sila sandali sa kanilang tahanan upang makapiling ang kanilang mga anak bago tayo sumalakay. Kung gayon mga ina ang kasama natin sa pakikipaghimagsik. Oo, Amaya. Sila ay mga ina at mga asawa ng mga mandirigmang sumama sa akin noon sa pangangayaw sa ating pood. Nawalan sila ng mga minamahal. Naulila. Kaya ngayon ibig nilang ipaghiganti ang kanilang mga minamahal. Ibig nilang maningil sa mga taong pumaslang sa kanilang mga asawa at mga anak. Sasamahan ka nila sa iyong laban, Amaya. Hindi ka nila iiwan hanggang sa huli. Dagang salamat. Hilway, hindi namin nais ipagwalang bahala ang ating mga natalikdan. Ngunit, naisanan namin ni Bagani na maganap ang aming pag-iisang dibdib sa lalong madaling panahon upang hindi ako mapigilan ng aking iloy na si Dian Labitan. Tutol si Dian Labitan na maging bana ako ni Binayaan. Sinisisi pa rin niya ako sa sinapit ni Marikit. At hanggang ngayon, ay may kimkim pa rin siyang galit sa aking baba. Kahit hindi siya sang-ayon sa aming pagsasama. Kung gayon, magaganap ngayong gabi ang inyong pag-iisang dibdib. Ngunit Ginoo, Kung ano man ang nais mong ipahayag sa akin, bukas na natin pag-usapan. Higit na mahalaga sa akin ang mga magaganap ngayong gabi. Dalaang! Mabuti nandito ka na. Kaya na pa kita inaantabayanan.
Bakit? May masama bang nangyari? Tila alalang-alala ka. Wala namang masama nangyari. Ngunit may kailangan kang malaman tungkol sa iyong anak-anakan na si Binayaan. Saka na lamang natin yan pag-usapan. May kailangan unahin akong gawin. May masama ba nangyari? Bakit kakatuwa ang kinikilos si Dalang? Hindi ko rin bati dadaagang. Ngunit kinakabahan ako. May kutob ako na may binabalak siyang gawin na ikakapahamak niya. Napakalakas ng loob ni Bagani na labanan si Angaway. Bakit? May sapat ba siyang hukbo upang kalabanin ang mga mandirigma ni Angaway? Isa siyang malaking hangal upang isipin na siya'y magtatagumpay. Huwag ninyong maliitin ang pangkat ng Ginoo diyan, pagkat namalas ko ang paghahandang kanilang ginagawa. Nag-impok sila ng mga sandatang gagamitin sa pag-aalsa. At nangalap ng mga tauwang sasapi sa kanilang pinaglalaban. May sapat na bilang na sila ngayon upang sagupayin ang hukbo ng Raha. At bawat isa sa mga ito ay masusing sinanay ng mga tauhan ni Bagani upang maging mabagsik na mandirigma. Ngunit Apo, hindi magiging kapaki-pakinabang sa akin ang kaalaman ukol sa paghihimagsik ni Bagani. Kung hindi ko batid ang takdang araw ng kanilang pag-aaklas. Huwag kayong mag-alala diyan. Aalamin ko kung kailan nila balak isagawa ang himagsikan. Mabuting gawin mo yan, Apo. Kailangang malaman ko ang lahat ng balak at hakbang ni Bagani. Upang nang sa gayon, ay mapaghandaan ko rin ang aking mga susunod na gagawin. Hindi na ako magkakailapa sa'yo. Iloy, ako si Amaya. Iloy, iiwanan kita. Ngunit pinapangako ko, babalikan kita. At sa pagkakataong yun, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Bakit, Amaya? Hindi ko maatim na isama ang mga ina sa ating pagluso. Paano na lamang kung may mangyari sa kanila? Mapaslang sila. Maagang mauulila ang mga bata ng dahilan sa pagsanib nila sa atin. Ngunit hindi natin sila pinilit na sumama sa ating laban. Kusang loob silang nagpasya na sumanib sa ating pangkat. Kung gayon, kusang loob din ako nagpapasya na huwag na lamang silang sumama sa atin. Payuhan mo sila, Dato. Manatili na lamang dito at alagaan ang kanilang mga anak. Sapagkat hindi kakayarin ang aking tandag kung may mangyayaring masama sa kanila. Kasihan nawa kayo ng ating mahal na laon, ng mga diwata at ng mga umalagad. Ang inyong pag-isang dibdib ay naganap na. Binabati ko kayo, Bagani, Binayaan. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Nagampanan ko na ang iyong utos, Sungil, na ihatid ko na sa kakahuyan ng mga kapanalig natin mandirigma sa kandili ni Naahak at Kuling. Doon sila mananatili hanggang sa sumapit ang araw ng ating paglusob sa puod. Magaling para tawag. Tunay kang maaasahan. Matutuwa si Bagani kapag nalaman niyang nakahanda na ang lahat. Ginoo. Mabutit na abutan namin kayong kasing pa. May nais kaming ipabatid sa inyo ni Binayaan. Ano yun, Bagani? Nag-isang dibdib na kami ng iyong kapatid, Banok. Mag-asawa na kami ni Bagani. Napakagandang balita. Binabati ko kayo, Bubagani, at ng Bubinayaan. Taga salamat.
Batid ko na kaya ibig ng aking anak na maghimagsik ay upang palayain ang pod na ito sa buktot na pumumuno mo ang away. Subalit hindi ko hahayaang itaya niyang muli ang kanyang buhay. Kaya ako na lamang ang kikilos. Gagawin ko ito alang-alang sa iyo, Amaya. Pinakamamahal kong anak. Kung akong tatanungin mo, Amaya, sang-ayon ako sa pasya mo. Subalit, malaki ang magiging pinsala nito sa iyong hukbo. Sapagkat ngayon ay hindi na sapat ang iyong mga tao. Lulusob na kami sa susunod na gabi. At wala na ako makukuha ng karagdagang pangtao. Isa itong malaking hamon sa iyo, Amaya. Ikaw ang mamumuno, ikaw ang magpapasya. Ipagpapatuloy mo pa ba ang paglusob sa iyong puot sa gitna ng suliraning ito? O ipagpaliban mo na lang ang pagsalakay? Hindi ko maaaring pagpaliban to, mahal na pusaka. Sapagkat buo na ang aking loob. Lulusob ako kay Angaway. Paano natin hayaang mangyari ito, Sungil? Kapwa natin batid na ang tunay na itinatangi ni Bagani ay si Amaya. Kaya bakit natin hinayaang makaisang dibdib niya si Binayaan? Ngunit hindi natin hawak ang pasya ng Ginoo. Siya ang may nais na makipag-isang dibdib kay Binayaan. Wala tayong magagawa. Meron, Sungil. Kung ipinagtapat natin kay Bagani na buhay pa si Amaya, hindi sana siya makikipag-isang dibdib kay Binayaan. Higit na mahalaga ang kapakanan ng puod para tawag. Kung ipagtatapat natin ang katotohanan kay Bagan, malalagay sa panganib ang mga balak ni Amaya. Mababalam ang paglaya ng ating puod kay Angaway. Yun ba ang nais mo? Hindi pa rin ako makapaniwala na nagaganap ang lahat ng ito, Bagani. Tila mabilis ang mga pangyayari. Pagpapaubaya ko muna sa iyo ang aking silid. Dito muna ako sa labas matutulog. Hindi mo naman kailangan gawin iyon. Binayaan, mabuti pa matulog ka na. Magpahinga ka na sapagkat bukas, haharap tayo kay Dian Lamitan. Tagang salamat. Batid kong masaklap na ang magiging katumbas ng paglaya ng ating puod ay ang pagkawasak ng pagmamahala ni Amaya at ni Bagani. Ngunit marahil ito ang kanilang tadhana. Marahil ay hindi sila lahat sa isa't isa. Ito na lamang ang tanging paraan upang hindi na sumabak sa labanan ng aking anak. Kapag napatay kita, Angaway, ay wala nang dahilan upang matuloy ang himagsikan. Dalang, anong ginagawa mo sa aking silid? Sagutin mo ako! Anong ginagawa mo rito? Banal na laon at ang mga diwata, ako'y muling dumudulong sa inyo. Naway patnubayan niyo ako. Huwag kayong mawawala sa aking tabi. Upang maging matagumpay ang aming paglusob, nang mapalaya ko na ang aking puot. Sagutin mo ang aking tanong, Hayahay. Bakit ka nasa aking silid? Paumanhin, mahal na Raha. Ang akala ko'y nandito ang mahal na Hara. Aalukin ko sana siya ng mainom upang mainitan ang kanyang sikmura. Nakikita mo ba rito si Lingayan? Sa susunod na guluhin mo ang aking pamamahingay, parurusahan kita! Umalis ka na! Masusunod, mahal na kamahal. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon upang ipagtapat ang katotohanan sa Ginoo. Sapagkat naroon na kanina ang punong babaylan. Wala na akong magawa kundi hayaan na lamang ang pakikipag-isang dibdib nila ni Binayaan. Kahit na batid kong lubha ang ikasasakit ng loob nila ni Amaya, sa sandaling magkaalaman na sila. Abang Laon, kung tunay sila nagmamahalan ni Amaya, ano na lang kaya mararamdaman ng Ginoo kapag nalaman niya na
Buhay pa si Amaya. Ngayong may asawa na siya. Dayaw? Amaya. Nakakausap ko si Ama. Nabanggit niya sa akin na yung pasya na iwan na lamang ang mga kababayan at huwag na isama sa labanan. Mali ba ang aking pasya, Dayaw? Nagdadalawang isip ka na ba ngayon? Sapagkat kakaunti na lamang tayo? Hindi, Amaya. Kung balak mo pa rin pagpatuloy ang paglusob, hindi kita iiwanan. Asahan mo, Amaya. Hindi ako mawawala sa tabi mo hanggang sa gitna ng labanan. Tagang salamat sa iyo, Dayaw. Pinalakas mo ang aking loob. Siya kung manghihinayang at magsisisi ang Ginoo sa kanyang ginawang pasyang makipag-isang dibdib, Iloy. Pingas, napakabata mo pa upang mabigay ng iyong kuro-kuro. Siya nga pala, si Dalang, narito ba siya? Batid na ba niya ang tungkol kay Binayaan at Bagani? Hindi pa, Bayang. Sapagkat hindi ko rin alam kung paano ilalahad sa kanya. Hanggang ngayon ay wala pa rin malay sa Dalaang na nakapag-isang dibdib na si Binayaan. At doon pa sa lalaking tunay na minamahal ang kanyang tunay na anak. Sa iyo'y pagtulong lamang ang kahulugan ng pakipag-isang dibdib sa akin. Subalit sa akin, katuparan ito ng pangarap. Pagkat matagal na kitang iniibig, Bagani. Subalit alam kong ang kapatid ko pa rin ang iyong tinatangi. Kaya't kahit ikaw ay asawa ko na, hindi pa rin kitang maaaring hangkinin. Pagkat patid ko na hindi ka naman talaga tunay na sa akin. Gayunpaman ako'y masaya pagkat pangalawa ko sa aking namayapang kapatid. Kaya't salamat, Bagani. Salamat, aking mahal. Malipayong adlaw sa inyo. Bukas na bukas ay susugod na tayo sa pood ni Rahang Away. At ngayong maghapon na ito, gugugulin natin ang ating panahon upang suriin ang mga kalasag at sandata na ating gagamitin. At bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon upang bumalik sa inyong mga kaanak upang magpaalam. Nais kong ipabatid sa kanila ang paghingi ko ng tawad. Sapagkat hindi ko maipapangako sa inyong lahat na makakarating ulit tayo dito lang lahat na buhay. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't pinayuhan na kayo ni Amaya na hindi na kayo sasama sa paglusob? Magsiuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Hindi na namin kayo kailangan sa aming pangkat. Handa kami makipaglaban. Sasama kami sa inyo. Bakit ba kayo nagpupumilit? Nais niyo ba talagang mapahamak at mawalan ng ina ang inyong mga anak? At bakit niyo dala-dala ang inyong mga anak? Anong nais niyo ipahiwatig sa akin? Ako ay paparoon sa balay ng Raha.
upang alamin kung nagampanan ni Binayaan ang aking ipinag-uutos. At inaasahan kong kaaya-aya ang sagot. Sapagkat nais kong samantalihin ang pagkakataon upang humingi ng karapatan sa raha. Sapagkat tiyak kong magiging sandil si Binayaan. Masusunod, Panginoon. Iloy. Salamat at ikaw'y nagbalik. Batid mo ba na ikaw pa lamang ang aming pinag-uusapan ngayon? Sabik na akong makabalita ukol sa kinahinatnan ng aking ipinag-uutos sa'yo. Nais kong malaman niyo na ako'y nakipag-isang dibdib na. Nakipag-isang dibdib ka na, Sarah. Ang ibig sabihin, ikaw ay isa ng sandil. Sandil? Si Binayaan ay hindi sandil. Nais kong makilala niyo ang aking bana. Si Bagan. Bana? At paano mo naging bana si Bagan? Si Binayaan ay ang aking asawa. Nag-isang dibdib kami kagabi. Kapunoan, nais niyo daw ako makausap. Oo, paragahin. Pagkat meron nais pumaslang sa akin. Isang tampalasang pumasok dito sa aking silid. At batid kong pinagtangkaan niyang kitilin ang aking buhay nang gamit ito. Ngunit siya'y nabigo nung ako'y agad na magising. Kaya't ibig kong patahimikin mo na rin ang taong ito. Ibig kong ihatid mo na ang walang utang na loob na yun sa sulad. Ikatutuwa kung ako ang magpaparusa sa kanya ng kamatayan, Raha. Ngunit, sino siya? Ang Iloy ni Amaya, si Dalang. Batid namin ang kapalarang naghihintay sa amin, Amaya. Naranasan ko na mawalan ng baba at mawalay sa aking Iloy. Ayoko maranasan niya ng mga anak niyo. Kaya sige na, magsiuwi na kayo. Kaya kami sasama sa inyo upang magpalaya ng pood. Upang ang pood na yun ay maging mabuti at hindi na mawala ng mga ama at mga kapatid na lalaki tulad ng aming banwa. Kahanga-hanga ang iyong paninindigan. Kung gayon, binabago ko na ang aking pasya. Sinasali ko na kayo. At kahanga-hanga kayo. Tagang salamat sa inyo. Nakipag-isang dibdib ka kay Bagani. Ito ba ay isang panlilin lang o kahibangan? Nagkasundo kami ni Binayaan at alam niya kung sino ang nais kong kanyang mapangasawa. At batid ko na hindi niya sisirain ang aming usapan. Ngayon, kung ito ay isang malaking biro, hindi ako natutuwa. Diyan lamitan, hindi ako haharap sa inyo upang makipagbiruan. Nandito ako bilang inyong manugang. Sapagkat ganap na kaming mag-asawa ni Binayaan. Kung nais niyong tiyakin ang aking mga sinambit, bakit hindi niyo itanong sa punong babaylan? Ito ang kanyang tinuran. Paumanhin kong hindi nasunod ang nais. Talagang sinusubukan mo ang aking pagtitimpi, Binayaan. Isa kang lapastangan! Binayaan! Lamitan! Lapastangan! Lapastangan! Hindi yan lamitan! Huwag niyong sasaktan ng aking asawa! Ang katawan niya ay pinagkamalan lamang ni Paragani ng si Dalang, kaya ito ang inilos niya. Napalitaan ko ang buong pangyayari. Nasaan ang aking nilita lang? Mapanganib na siya'y makita pa pagkat papatawan siya ng kamatayan ng Raha. Mag-iingat ka. Tila may bumabagabag sa iyong isipan. Sapagkat naalala ko ang aking Iloy, ang kanyang kalagayan. Ipatalastas ninyo sa lahat na kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Dalang ay pagkakalooban ko ng malaking pabuya. Paano niyo magagawang manalo sa pagitan ni Bagani at ng Raha? Ngayong kumating na ako sa'yo, nais kong maging bahagi ng binubuo ninyong himagsikan. Ipapabatid ko sa inyo ang lahat ng nais niyong malaman. Diyan lamitan. Bakit sa lahat ng tao ay kay Lamitan ninyo pa inilahad ang hakbang ng paghihimagsik? Handog ko sa iyong pag-iisang dibdib.
Nangangahulugan ba ito na hindi ka galit sa akin? Kung mayroon ka mang masasaktang babae, yun ay si Amaya. Maaari ko bang malaman kung tunay niyong iniibig si Binayaan? Higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam na iisa lamang ang aking iniibig. Kung gayon, kailangan niyong malaman ang katotohanan tungkol kay Amaya.